Maguindanao na na tinanggal na itong itong kanang mata ko. Artificial na lang ito eh. Tapos itong kaliwa naman ay retinal detachment. So ngayon nung tanggal nitong kanan, sabi ng asawa ko, sabi niya pa, tinanggal na yung kanang mata mo. Sabi niya, positive ako eh. Sabi ko, okay lang yan. May kaliwa pa naman eh. Pagdating ng Biluna, sabi niya, nung inoperahan itong kaliwa, sabi niya, pa, matindi talaga yung sira ng retina mo. Kaya hindi na talaga ma-restore yung kaliwang mata mo. Sabi ko, okay lang yan. Buhay pa naman eh. Sabi ko. Kaya very positive talaga ako. Pero dumaan talaga ako sa depression, mga kapatid. Mga 4 months ako na nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Hanggang sa umabot sa punto ng buhay ko na gusto ko na din talaga magpakamatay. No? Noon doon ako sa 7th floor ng Biluna, may rope deck kasi doon eh. Gusto ko na talagang tumalon doon. Pero nandun yung kapatid ko eh. Sabi ko sa kapatid ko, pagka tumalon ba ako dito, mamamatay ako. Sabi niya, hindi. Maraming mahogani, maraming kahoy. Dito banda ako dito. Pero may isa pang doon. May isang sundalo din doon sa Biluna, magpapakamatay din. Kasi putol yung kanyang kamay. IED din sa Maguindanao. Putol din yung kanang kamay niya. Right-handed din siya. Ngayon, pag tatalon din siya, ganun din sa gagawin ko sana. Tatalon din siya doon sa roof deck sa Biluna sa 7th floor. Kasi nalumural siya. Hindi ko na magagawa yung ginagawa ko noon. Hindi ko na ako makabasketball, hindi na ako makapiring, hindi na ako lahat kung anong ginagawa niya na normal noon. Sabi niya, magpapakamatay na talaga siya kasi na-depressed na talaga siya. Ngayon, pagpunta niya ng 7th floor, nakita niya yung isang sundalo doon. 2 yung putol ang kamay. Naku, pakimbot-kimbot pa, pag ganun pa. Pakimbot-kimbot pa ganun mo. Hala, naisip niya, bakit ako magpapakamatay na isa lang yung putol yung kamay ko? Tapos yan 2 yung putol yung kamay, pakimbot-kimbot pa, pasayaw-sayaw pa. Inisulto ako nito. Naku, pinuntahan niya yung sundalo niya. Nagpasalamat. Sabi niya, Sergeant, maraming salamat sa iyo at niligtas mo yung buhay ko. Bakit naman, ano naman kinalaman ko na sa buhay mo? Sabi niya, hindi kasi magpapakamatay na nga sana ako kasi putol yung isang kamay ko. Ikaw, 2 putol yung kamay, pasayaw-sayaw ka pa. Sabi niya, kahit anong gagawin ko, Sergeant, magantihan ko lang naman yung pagligtas mo sa buhay ko. Ganun ba? Sige, pakikamot na lang ng puwet ko at ng kate. Gumaganon-ganon pala siya kasi hindi niya makamot kasi walang kamay. Ganon. Paano niya nga talaga makamot? Ganon na siya kasi, may kamay pa naman siya, hindi siya yung kamot doon. So, Sergeant, mga kapatid, mga kasama, merong aral sa kwento na yon, no? Ang aral doon ay huwag niyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin niyo kung ano pa yung mga natira sa inyo. Yun yung gamitin ninyong inspirasyon upang ipagpatuloy yung buhay, ipagpatuloy yung serbisyo at ang paglingkod natin sa ating Panginoon. Kasi, kagaya ko, wala nga akong mata. Pero may pandinig pa naman ako, may pananalita, may naglalakad, nakakagalaw, may kamay ako. Minamaximize ko kung ano pa yung mga natira sa akin. Minaximize ko kung ano pa yung pwede kong gawin. Kaya huwag tayo magreklamo. Bago tayo magreklamo na masakit sa mata natin, ang kasamahan natin sa opisina o kasamahan natin doon sa kampo, tanungin niyo muna ang bulag. Masakit sa mata ko itong taong ito. Tanungin mo muna yung bulag. Bago ka magsabi na masakit yung paa mo dahil sa kakasuot ng combat boots mo, tanungin mo muna yung mga walang paa dahil sa gera. No? Kaya, you're so very grateful. Be grateful kung ano pa natira sa inyo.
I-maximize nyo yan. Kahit nasa opisina kayo, wag reklamo ng reklamo. Walang bad paper. Hindi mo kayo gumamit ng yellow pad. Tingnan natin kung ma-print yan doon sa printer. Maghanap ka ng paraan. Ang ibig sabihin, maghanap ka ng paraan. Kasi we soldiers, we train to survive. We soldiers, we train to be resourceful. Okay? Kaya mga kapatid, itong mga ginagawa natin